Pumunta siya sa lungsod para maghanap ng trabahong may malaking sahod. Nang marinig ng interviewer na taga-probinsya siya, at hindi nakapag-aral sa kolehiyo, pinaalis siya nito sa mga gwardya. Ang inosenteng dalaga ay gusto pa ring makipagtalo. Nakita ng interviewer kung gaano siya kaganda. Isang masamang plano agad ang lumitaw. Naiinis na ang dalaga at hindi na nakatiis. Pantay-pantay tayong lahat. 7-star hotel man yan. Mag-aram ang hotel, pero may manager na katulad mo. Wala ring saysay. Sinisigawan mo ba ako? Tigilan mo yan. Direktor Fu. Manager Chu. Ano ang ginagawa mo? Doon. May isang magsasaka. Siya iyon. Paano na mga taga-probinsya? Taga-probinsya rin ako. Bakit? Gusto mo ba akong palayasin? Hindi ko gagawin iyon. Direktor Fu, gusto ko lang naman ang ikabubuti ng hotel. Hindi ko kailangan ng mga empleyadong may pagtingin na gaya mo sa iba. Pumunta ka sa accounting para sa sahod mo. Tinanggal ka na sa trabaho. Direktor Fu, ako. Hindi ko na kaya. Manager, pakisabi naman sa akin. Bahala ka na sa sarili mo. Dalhin ninyo siya, Direktor Fu, para ito sa kumpanya. Hindi pala masama si Fu Qingzhou gaya ng iniisip ko. Ano ang pangalan mo? Direktor, tauhan siya ng Jingga. Shen Meimei, ano ang iyong ginagawa rito? Siyempre. Nandito kami para hamanin kayo. Ikaw. Ang babaeng ito ay napakamayabang. Fu Qingzhou. Kung mananalo ako, ang karapatan sa pag-oorganisa ng martial arts event ng lungsod, dapat mong ibalik kay Jingga. Ako mismo ang mag-oorganisa ng kompetisyon. Ikaw. Haharap ba? Bakit naman hindi? Direktor, hindi naman masama ang lakas ng 8 ito. Kaya nilang harapin siya. Hindi ko akalain na makakakita ako ng laban ng mga martial artist ngayon. Gusto ninyo bang isa-isa? O sabay-sabay? Ang yabang niya. Nilalay niya tayo. Huwag ninyong maliitin siya. Madaming sinalihan na paligsahan. At maraming natanggap na parangal. Oo nga, isa siya sa mga pangunahing miyembro ng Jingga Corporation. Hindi ako natatakot. Ako na ang mauuna. Napakaganda. Tingnan ninyo ako. Ang pinakamainam ay sugurin ninyo siya ng sabay-sabay. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay may ganito kalaking lakas. Mayroon pa bang iba? Tawagin ninyo sila rito. Sila na ang mga pinakamalakas sa hotel. Ang mga tauhan ng kumpanyang Fu. Ganito lang pala kaina. Ikaw na lang ang natitira. Ayos lang ako. Direktor. Sinadya niya. Kaya niyang patumbahin agad ang kalaban. Pero hindi niya ginawa. Para tumayo at lumaban ulit ang lalaki.
Ganito lang ba ang kaya ng Fu Group? Tapos makikipagkompetensya pa kayo sa akin. Sumusobra ka na. Oo, sumusobra nga ako. Ano ang gagawin mo sa akin? Sasabihin ko sa iyo, huwag mo nang subukan pa. Nakakalungkot naman, mali ang napili mong amo. Kaya naman, magbabayad ka sa kagagahang ginawa mo. Isang napakataas na halaga. Sino ka? Ako si Nim Bashtaw. Tagalinis dito. Hindi pa ako regular na empleyado. Kaya niyang sipin si Fuang MNMN. Nim Bashtaw. Nakikipaglaban ako sa hotel na ito. Hindi ka naman empleyado rito. Hindi ako lalaban sa iyo. Kung mananalo, premyo $20,000. Director Fu. Totoo ba? Siyempre. Sige. Ano pa ang hinihintay mo? Halika rito, lumaban ka. Ang isang tagalinis ay hindi karapat-dapat na lumaban sa. Tama, ako, isang tagalinis, kung mananalo sa iyo. Magiging napahiya ka ng husto. Ikaw. Tama, ikaw din naman ang nagsabing tagalinis lang ako. Kung hindi mo ako matatalo, hindi ka karapat-dapat makalapit kay CEO Fu, tama ba ako? Ang tanga mo naman talaga. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang bunga ng katangahan. Kaya mo yan. Suportahan kita. Kaya mo yan. Ang lakas niya. Mas malaki pa pala ito sa akin. Talo ka na. Kawawa naman si MNMN. Hindi ko inaasahan na matatalo ka sa isang tagalinis lang. Mukhang nanghihina na kayong lahat. Ginoo Fu, talo kami. Hindi na kami makikipagkompetensya sa inyo. Tara na. Salamat sa iyo. Walang anuman. Saang dojo ka nag-e-ensayo? Nagsasanay ako noon kasama ang tatay ko ng ilang taon. Umuwi na kayo. Ihanda ang mga kailangan. CEO Fu. Ang mga sinabi mo noon. May visa pa rin ba yon? Totoo ba ang $20,000 na bonus? At higit pa, komprehensibong insurance, $10,000 na sweldo. Bukas, pumunta ka rito para magsimula ng trabaho. Salamat po, CEO Fu. Gagawin ko ang aking makakaya. Ang bango naman nito, pamilyar. Parang amoy sa bar. Parang. Nagkita na ba tayo noon? CEO Fu. Nagkakamali ka ng tao. Karaniwan lang ang mukha ko. Sige, mauuna na ako sa trabaho. Amo. Hindi naman. Gusto mo ba ang mga pangit na babae? Maganda ka ba? Ito, hindi ko yun ibig sabihin. Opo, boss. Sasanduan pa natin si Ginang. Xiao Shan mamaya. CEO Fu. Magsusumikap po ako. Kaya mo yan. Ina,
May sakit ka ba? Malapit na akong magpakasal. Ang bahay na ito sa hinaharap ay para sa inyo. Ikakasal ka na pala. Sino ba yun? Gwapo ba? Basta, hindi ninyo naman kilala. Sabihin mo kay Bashtaw. Huwag na ninyong ako hanapin pa. Kapag hindi na kayo nakakayanan pang mabuhay balang araw, umuwi na kayo agad sa probinsya. Naiintindihan mo ba? Mag-aasawa na ako ng mayaman. Para saan pa ang murang bag na ito? Nandito na tayo. Ang kakaiba naman ng inaampon ko ngayon. Katulong na si Fuong. Binibining Xiao. Ikaw, nasaan na ang bagahe mo? Yun ba ang tinutukoy mo? Tinapon ko na lahat. Ah, oo nga pala. Nasaan na si CEO Fu? Nasaan siya? Dalhin ninyo ako sa kanya. Si CEO Fu ay nasa sasakyan. Sige. CEO Fu. Ang pataka na ito, sa iyo ba ito? Tatay, nanay, mayroon na akong matatag na trabaho. Napakabait ng amo ko. Kaka-transfer ko lang sa iyo ng $15,000. Ingatan mo yan. Ganoon nga, alagaan mo ng mabuti ang apo ko, ha? Huwag mong hayaang magutom ang bata. Mama, papa, pa, huwag kang mag-alala. Di ba yun ang sachet ko ng pabango? Oo nga, akin yun. San-san. CEO Fu, may gusto akong sabihin sa kaibigan ko. Samahan mo ako. Fang Yuan, mauna na tayo sa sasakyan. Opo. Oy, San-san, bakit nasa iyo ang wallet ko? Akala ko naiwala ko na. Bashtaw. May magandang balita ako sa iyo. Ako'y ikakasal na. Ano, ikakasal? Biglaan naman yata, totoo ba yan? Oo, at saka, mayaman siya. Ibig sabihin, hindi na ako kailangang magtrabaho. Ang pataka na ito, iingatan ko ito bilang alaala. Pag nakita ko ito balang araw, para ko na ring nakikita ka. Sige ba? Sige, iyon na yan. San-san, sana'y sumaya ka. Magiging masaya ako, umalis ka na. San-san, magkapatid naman tayo, hindi maganda kung aalis ako ng ganoon. Kapag nalaman ng boyfriend mo, mababawasan ang tingin niya sa'yo. Batiin ko na lang siya, para na rin may paggalang. Oy, huwag na. Huwag na. Ayaw ng boyfriend ko na makipagkita sa mga taong hindi niya kilala. Sa susunod na lang, papakilala kita sa kanya sa susunod. Oo nga pala. May sakit ang bata. May sakit ang mga bata. San-san, mauuna na ako. Direktor Fu, sumakay na kayo. Opo. Nanay, mabuhay ka sa pag-uwi. Wala akong pakialam kung sino kayo. Liyes sa anak ko. Kami po ito. Sila ang 4 na magaganda mong anak. Ang 4 na anak kong lalaki. Ito. Sino ang gumuhit niyan para sa iyo?
Nanay, hindi ba kami magaganda? Magaganda. Ang mga anak ko. Pinapasaya ninyo ako, ano? Sige. Ang bahay ba natin, ninakawan? Ginulo lang iyan ng inaampon natin. Balita ko, ikakasal na raw ang inaampon natin. Ang bahay na ito, mula ngayon ay sa atin na lang. Oo nga. Ang bahay na ito, tayo na lang ang natira. Dodouble ang upa natin. Mga anak ko, nanay, dapat tayong lumaki ng mabilis. Aalagaan ka namin. Sige na, anak, magluluto na ako ng pagkain. Linisin niyo naman ito para sa akin, mga anak. Sige. Tama si Yuan. Kailangan nating maghanap ng paraan para kumita. Napakahirap ng buhay ng nanay natin. Napakahirap kumita ng pera. Paano kaya tayo kikita? Meron na. Pwede nating hingian ng tulong si tatay. Ang lalaking iyon na nang iwan. Maraming taon na tayong hindi niya inalagaan. Dapat lang na may pananagutan siya kahit konti. Tama, kuya. Mag-isip tayo ng paraan para hanapin si tatay. Hindi natin mahahanap si tatay. Eddie, hahanap tayo ng bagong tatay. Nako. Halika na. Maligayang pagdating, Binibining Xiao. Ang mansyon na ito, akin lahat ito. Ang mansyon, ang pera, at ang mayamang asawa. Magiging akin din ito, Xiao Sansan. Dito ka na lang tumira simula ngayon. Qingzhou. Mahal kita. Tiyu Sansan. Kasalanan ko noon. Pero ang sabihin na mahal kita ay napakadali. Parang mura naman yata, Qingzhou. 6 na taon na kitang hinihintay. Ang pag-ibig, dapat ay unti-unting pinapangangalagaan. Sige. Qingzhou, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ko sa iba. Ipapakita ko muna sa iyo ang kwarto mo. Dito ka matutulog mamaya. Qingzhou, saan ka pupunta? Maghahanda ako ng mga mahalagang gamit. Ihanda mo na rin ang mga pinakamahalagang gamit mo. Parang iyon ang tinutukoy niya. Sige, maghahanda na ako. Baikaw. Malaki pa rin ang utang na loob ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano kaya ako magkakaroon ng pagkakataong makausap si Fu Qingzhou? Salamin. Sino sa tingin mo ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Siyempre ikaw. Malapit ka nang maging bahagi ng isang mayamang pamilya. Reyna Xiao Sansan, ikaw ang pinakamasayang tao. Pangkaraniwan. Mahal ko. Bakit ganyan ang suot mo? Ikaw ang nagsabi na ihanda ko to.
Ang mga pinakamahalagang bagay, iyan ang 4 na mahalagang gamit. Hindi ito. Bakit ka nakapantalon? Masyadong abala ang kumpanya. Babalik ako sa kumpanya. Hoy, Chingjo. Sigurado ka bang sa kanya ang wallet? Opo. Imposible kayang mali ang taong nahanap ko. I-check mo ulit. Parang hindi ko pa rin siya sigurado. Tama, at saka, para maharap si Lolo, sabihin mo na lang na nahanap ko na. Tama. Mga gago ba kayo? Ang dami ninyong pinagsasabi. Nauuhaw na ako. Isang baso ng orange juice. Yung galing sa sariwang prutas ha. Ikaw naman, maghanda ka na ng panligo ko. Gumawa ka na ng midnight snack. Mga anak ko, aalis na ako. Nasa mesa na ang pagkain. Kumain kayo ha. Palem. Mama, palem sa kanya. Palem. Tara na, sige. Kuya, kailangan talaga nating gawin ito. Oo naman, basta't magsisikap lang tayo ng husto. Makikita rin natin si Papa. Maghahati tayo ng gawain. Hoy, bata, takbo. Fuong Vin, tumawag ka ng ambulansya. Sir, ang batang ito. Kamukha mo noong bata ka pa. Kamukha mo rin ako. Parang. Anak ko rin siya. Ang dami mong biro. Amo. Hindi ko inaasahan. Ang tipo ng dugo mo ay tugma. Pero hindi mo pa rin pwedeng ibigay ang dugo mo sa bata. Sayang naman. Bawas sa sweldo, 200,000. Hindi ko rin alam. Kailan kaya darating ang mga magulang ng bata? Mamaya na, ang mga mahalagang gamit, ay dapat ingatan. Salamat sa iyo, dalaga. Salamat. Ano iyon? Parating na ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Hoy, miss, hindi ko pa nga natanong. Ang pangalan mo? Doktor, may aksidente ang bata. Nasaan siya? Ang pangalan ko po ay Nim HP. Kayo po ba ang magulang ng bata? Opo. Nasaan po ang anak ko ngayon? Nasa pinakadulong silid ng ospital po siya. Nakapag-transfusion na po siya ng dugo. Wala naman pong masyadong problema. Kasama po siya ng tatay niya. Pero, kayo pong mga magulang ngayon. Napakawalang ingat naman. Ang ama, paano magdodonate ng dugo? Ang sabi mo'y ama. Saan naman kaya nanggaling ang ama nito? Ang ama ng bata ay si Fu Qingzhou. Nasa ward din siya, nang dalhin niya ang bata rito. Pareho ang blood type, mabuti na lang at nag-check pa ulit ang ospital natin. Hindi pwedeng mag-donate ang mga malalapit sa kanya. Fu Qingzhou. Doktor, seryoso po ba kayo? Tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Si Fu Qingzhou ang lalaking iyon 6 na taon na ang nakakaraan. Nim Bastao. Imposible. Paano naman siya? Ang yaman-yaman niya. Paano kung agawan niya ako ng anak ko?
Anong ginagawa mo rito? Ako. Anong hawak mo? Wala naman. CEO Fu, may nangyari sa anak ko. Kailangan kong puntahan at alamin ang kalagayan niya. Imposible, anak ba niya yun? Tama. Ang batang ito, anak mo ba siya? Mukhang ganoon nga. Tama. Nanay, hindi pa ako patay. Ang batang ito, bakit ka tumakbo palabas ng bahay? Paano kung mapahamak ka? Hindi ako mapapanatag na kumita ng pera. Pera. Nay, huwag ka pong umiyak. Ayos lang po ako. Siya po ang nagligtas sa akin. Salamat po, Direktor Fu. Huwag kang mag-alala. Sabi na ng doktor. Nagulat lang at kulang sa dugo ang bata. Malapit na tayong makalabas. Mama, ayoko ng amoy sa ospital. Uwi na tayo. Sige, uuwi na tayo ngayon. Sige po, mauuna na po kami, Direktor Fu. Hindi ko akalain na may anak na pala siya. Para mabuhay ang anak niya, nagsikap siyang mabuti. Mas malakas pala siya kaysa sa inaakala ko. Ang lakas niya. Ito, gamit yan ng bata. Hinahanap namin ang ama. Sa bundok ng Inamura, 7 taon na ang nakakaraan. Nakilala ng nanay ko ang tatay ko. Ang amo, parang pamilyar ang lugar na ito. Bundok Inamura at 7 na pala ang nakalipas na taon. Siya ang babae noong 7 taon na ang nakakaraan. Direktor Fu, pagbalik sa mansyon. Nay, ano po yung pinapanood ninyo? Walang anuman. Kung ang ama ng bata ay isang ordinaryong tao, mabuti pa. Paano naman naging si Fu Qingzhou? Natatakot akong agawin niya ang anak ko. Hindi ko dapat ipagkanulo ang sikreto. May tinatago sa akin si Mama. Hihi, mangako ka sa akin. Huwag kayong magtatakbo-takbo, sige ba? Matulog na kayo. Mga walang silbi, mga walang kwenta talaga kayo. Ang kapal naman ng mga mukha ninyo. Maglalakas loob pa kayong sabihing taga-probinsya ako. Sasabihin ko sa inyo, ako ang magiging asawa ni Direktor Fu. Binibining Xiao, mali po kami. Mali po, alam na po namin na mali kami ngayon. Huli na po, tigil na po. Ikaw, tigil na po. Qingzhou, nakauwi ka na. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kita. Tinuturuan ko ulit ang katulong. Masyado ka nang mabait sa kanila. Pero hindi ka naman nila nirerespeto. Ang bawat isa sa kanila ay may mahigit 10 taon nang nandito. Para silang pamilya. Bakit ka ganoon umakto? Ang tanga mo naman. Tama.
Ito. Mali ang angle ng pag-amoy. Saan mali? Tingnan mo to. Ganito dapat. Nakakatipid ng lakas at hindi masakit ang kamay. Turuan kaya kita. Sige, Fang Yuan, lumapit ka. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Ako. Boss, ito. Mukhang hindi maganda ito. Manahimik ka na, lumapit ka na rito. Sansan, mag-ingat ka. Nakita mo na ba? Dapat ganito, ang anggulo ay dapat tama. Sapat na rin ang lakas. Para matagal siyang masaktan. Qingzhou. Qingzhou, nagkakamali ka ba? Sinaktan mo ako. Ginagawa ko ito para mas matandaan mo. Paano? Natutunan mo na ba? Gusto mo bang subukan ulit? Hindi na. Ayos na. Tama. May ilang bagay akong gustong itanong sa iyo. Nim Bastao. Kilala mo ba? Hindi ko alam. Ang nangyari noong 7 taon na ang nakakaraan. Ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Lahat. Hinabol ka noon sa gubat. At iniligtas kita. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin mo sa akin. Ang swerte naman. O kaya naman, nagkataon lang ba ang mga batang nasa ospital? Qingzhou, kung hindi mo ako paniniwalaan, pwede na akong umalis. Pasensya na. Kasalanan ko ta. Tama ka. Sino ang babaeng nagbasa ng tulang tramak na iyon? Isang babaeng taga-probinsya. Nagtatrabaho ngayon sa hotel ko. Ang kakumpetensya ko. Tapos siya pala ang nasa hotel. Mali pala ang pagkakaintindi ko ngayon. Magpahinga ka na. Aasikasuhin ko na ang trabaho ko. Hindi pwede. Talagang hindi pwedeng magkita sina Bastao at Qingzhou. Kung hindi, tapos na ang lahat. Amo, pakinggan mo muna siya. Naniwala ka na ba? Mag-imbestiga ka sa kalagayan ni Xiao Sansan. Kuya, kailangan ba talaga nating gawin to? Kuya, nandito ka na pala. Ang sikreto ng ating ina. Malapit na ba itong mabunyag? Sige, pupunta na ako. Ito pala yun. Tunay nga nating ama. Kuya, nahanap na natin ang tunay na ama. Ginang Xiao. Ang magiging asawa ni Direktor Fu. Bakit kayo napadalaw? Hindi. Nasa inyo ba si Nian Baikao? Ikaw ba ang nagutos sa tagalinis? Siya yung in-hire ni CEO Fu. Gusto kong makaisip ka ng paraan. Palayasin mo siya rito agad. Ito, hindi ito maganda. Si CEO Fu ang pumili nito. May $100,000 sa card. Pagkatapos ng transaksyon, magkakaroon pa ng dagdag. Kahit na ang CEO mismo ang nag-hire sa kanya. Pero nilapastangan niya ang asawa ng CEO. Sisibakin ko pa rin siya. Hayaan mo na akong bahala. Huwag kang mag-alala. Hinihintay ko ang magandang balita mula sa iyo. Nim Bastao. Manager, ilang araw ka palang nagtatrabaho. Tamad ka na? Saan ka ba nagpunta kaninang umaga? Wala po akong. Nagpaalam po ako. Huwag mo nang ipaliwanag.
2 oras lang ang pahintulot kong leave mo. Nasaan ka ba buong umaga? Ang tamad mo naman. Pumunta ka na sa accounting office para kunin ang sahod mo. Tapos umalis ka na. Wala akong. Tutulong ako sa matanda na maghanap ng nawawalang gamit niya. Guardia. Nasaan ang mga guardia? Hulihin ninyo siya. Hulihin ninyo ang manager. Palayasin ninyo siya.